Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin another exciting na advice na naman. Ito ay continuation pa rin, dugtong pa rin ng paghahanda, mga paghahanda natin para sa pagsalubong natin ng bagong taon 2024. Kung nakikita ninyo sa channel natin na ito, may mga nauna na ako mga advices para sa paghahanda. Una na dyan, ang pagdidecluttering at marami pang iba. Just check, bisitahin nyo ang bawat YouTube content ko at makikita nyo yung sinasabi ko. Magkasunod sila ng mga vlog na patungkol sa mga paghahanda. At dahil nasimulan na rin natin ang patungkol sa paghahanda, ay isa na namang advice ang ibibigay ko po sa inyo. Pagkatapos ng decluttering, pagkatapos na inihanda natin ang sarili natin, pagkatapos na in-invite natin ang positive energy, ang good energy, pagkatapos natin i-give up ang mga sirang mga bagay, ang mga bagay na may crack, ngayon ang gagawin naman natin ay ang pag-cleansing ng buong tahanan natin. Pwede nyo po itong gawin, hindi lamang sa tahanan, pwede rin nyo itong gawin sa opisina ninyo, sa lugar kung saan kayo naghahanap buhay, sa lugar kung saan kayo nagtatrabaho, tindahan, warehouse, bodega, o opisina ninyo, or buong establishment ninyo, pwede nyo po itong gawin. Kaya, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, make sure nakasubscribe ka na at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa YouTube channel natin na ito. Dahil sa ang topic natin sa vlog natin ito ay tungkol sa pagki-cleansing, paghahanda, paglilinis sa negatibong enerhiya at aalisin natin ito, papalabasin natin ito sa ating mga tahanan, sa opisina at sa lugar kung saan tayo naghahanap buhay, kakailanganin natin ang insinsong kandila or incense stick. May iba't ibang uri ng insinsong kandila ayon sa gamit nila. Tingnan ninyo sa pinakahuling part, sa pinakahuling bahagi ng vlog natin na ito, yung mga images, yung mga pictures ng mga iba't ibang klase ng insensong kandila at kung ano ang gamit nito para sa inyong gabay. At kung hindi ka pa nakabili nito, we are creating this vlog early on. Ginagawa ko ito ng mas maaga para makahanap po kayo. At sa mga hindi masyadong familiar, you can check online stores. Hindi po ako nagbebenta. Sorry po, hindi ako nagbebenta at hindi rin ako magre-recommenda kung saan kayo pwede bumili. You explore yourself. Tingnan niyo sa mga online shops at makakabili kayo ng mga klase-klaseng insensong kandila at makakapagbigay rin sila ng advice. Para naman sa palaging nagpupunta ng grocery, tingnan niyo sa area kung saan merong mga kandila, the typical, the regular kandila na ginagamit natin. Kung minsan may mga grocery ngayon na kasama na sa shelves nila, binebenta nila yung mga insensong kandila. Kaya tingnan niyo yung mga groceries na pinupuntahan ninyo. At let's continue at magsimula na tayo. Ang kakailanganin natin ay 8 perasong insensong kandila. Number 8. Number 8 is infinity, continuity. Walang putol, dire-diretso. We wanted na walang putol na blessings. We wanted na walang putol na good energy. Kaya ang gagamitin natin sa pagka-cleansing ay ang 8 perasong kandila. At babala lamang po at advice ko lamang po kung mayroon kayo mga kasama sa bahay na mayroong problema sa baga, problema sa paghinga, or anything na may allergy pagdating sa usok, make sure na kung gagawin nyo ito ay nasa labas sila ng tahanan o nasa ibang lugar sila. Including na rin yung mga pets natin kasi we have pets also na hindi sila sanay sa amoy at usok na ipoproduce ng insensong kandila na ito. At siguraduhin nyo rin po na maging extra careful kayo kasi kakailanganin natin ng posporo o di kaya lighter para masindihan ito. Para iwas sunog po tayo, iwas disgrasya po tayo. Okay, so saan tayo magsisimula? Magsisimula tayo sa harapan mismo, sa labas ng ating main door. Doon tayo magsisimula, sisindahan natin ang insensong kandila. Tapos, pag nasindihan na natin, pataimtim tayong magdarasal, ibubulong natin sa isipan at sa puso natin
ang mga intention natin. Sasabihin natin ang dahilan kung bakit tayo nag-cleansing. Sasabihin natin na ako, ang may-ari ng tahanan na ito, pinaalis ko ang lahat ng negatibong enerhiya na nasa loob ng tahanang ito. Tapos, pasok ka, iikutin mo ang lahat ng bahagi ng tahanan. Magsimula ka sa living room or sa sala, sa lahat ng sulok, sa dining area, sa kusina. Isa pang babala ay dapat nakapatay or naka-off yung gas or tangke natin ng gas sa kusina bago ka dumiretso sa kusina. So, including lahat ng mga CR natin, papasukin nyo, iikutin nyo, you are going to shake this one para mas lalo siyang uusok. Kailangan magkaroon ng usok, makakreate ka ng usok sa loob ng tahanan, sa bawat sulok ng inyong tahanan, and including all the bedrooms, including all kahit na kasama yung stock room. May mga bahay na may stock room sa ilalim ng hagdan, kasama yan. May mga bahay tayo na may mga malalaking cabinets, buksan lahat ng cabinets at pausukan yan. And make sure also na buksan din natin lahat ng pintuan at bintana. Kasi nga, ang purpose natin ay tinataboy natin, pinalalabas natin yung negative energy. Kaya, you make sure na lahat ng pintana, lahat ng pintuan ay nakabukas. From main door down to the back door and other access door na mayroon kayo sa loob ng tahanan. Ngayon, dumiretso naman tayo sa mga katanungan. Sir Franz, paano kung nakikiupa lang ako? I'm just renting the space or nakikitira lang ako. Kung nakikitira ka lang, of course, magpaalam ka sa may-ari ng tahanan. Or kung amo man yan and you have just only one small room, yung ibibless mo lang is yung small room mo lang. Magsimula ka sa labas ng kwarto mo papasok. Ngayon, kung malaki ang area, halimbawa, ang binibless, ang kini-cleanse natin ay warehouse, bodega, o malaking opisina na maraming mga rooms, maraming lugar, at naubusan ka kasi syempre, this will actually be burned out at talagang mauubos ito. So, make sure to be ready with another 8 pieces 8 peraso ng insensong kandila so that you can still continue what you're doing kung mauubos man po ito. Ngayon, kung napakaliit lang kasi nasa apartment lang kayo, nasa flat lang kayo, nasa condo unit lang kayo, maliit lang yung room, maliit lang yung lugar, ano ang gagawin kung may sobra naman? 'Di ba? Pinag-usapan natin kanina, paano kung maubos na hindi pa ako natatapos? Kasi malaki yung bahay namin. Or malaki yung opisina, or malaki yung negosyo namin, may mga bodega kami. So, ang gagawin nyo lang po is, be ready, dapat may kasama ka na magbibigay sa'yo ng another 8 pieces, 8 piraso ng insensong kandila para makapagpatuloy kayo sa pag-cleansing sa lugar na kine-cleanse po ninyo. Ngayon naman, kung maliit naman yung lugar at malaki ang magiging sobra nito na hindi pa nga nangalahati, tapos na kayo. So, ano po ba yung pwedeng gawin, Sir Franz? Papatayin ba ito? Itatapon ba ito? Saan, ano ba ang gagawin? So, the best way na gagawin po natin is kukuha ka or maghanda ka ng mangkok, bowl. It should be a ceramic nor a metal-made. Hindi po yung plastic. O ulitin ko, it should be a ceramic. Maliit lang. Ceramic na bowl or metal-made na bowl. Lagyan nyo po ng bigas. Just enough na mapuno po yung bigas, hindi yung umaapaw. At just enough na mapuno po yung bigas. Hanap ka ng altar kung saan safe na papatayuin mo yung bowl na yon, yung mangkok na yon na puno ng bigas kasi dun mo ito itutusok. Yung sobra, yung hindi pa naupos, yung hindi pa naubos na insensong kandila. Hayaan mo siyang masunog hanggang maubos siya dyan sa altar po ninyo. Sir Franz, paano kung walang altar? Simply, you can put a chair on the center. Hanapin mo yung sentro ng kwarto na yan. Hanapin mo sentro ng tahanan na yan. Just put a chair, and on the top of the chair, maglagay ka ng bowl, ng ceramic or metallic made of bowl, at saka itusok mo yung sobrang insensong kandila. So, yan po ang gagawin po natin. So, pagkaikot na po, Sir Franz, natapos na po yung lahat ng mga rooms. So, didiretso ka na dun sa altar, at itutusok mo iyon. Or didiretso ka na dun sa pinaka-center, pinaka-gitna ng space, ng living space ninyo, at dun mo iiwan na nakatusok yung sobra. Paano, Sir Franz, kung naubos? Saktong-saktong naubos. Diba? Ito kasi makikita nyo, alam mo yung broom natin,
yung listing ting, yun yung parang handle niya. Ito yung hindi mauubos. Hindi siya masusunog. So, what you are going to do is just simply throw this away, yung leftover. Just simply throw this away. Make sure na wala ng apoy. Make sure na patay na siya bago nyo ipasok yung sobra, yung basura na talaga dun sa trash bin. And make sure din po na dun sa trash bin walang plastic o di kaya walang light materials na makakakos ng sunog. At para sa inyo mga karagdagang katanungan, just leave your question or your comments below sa message or sa comment box ng channel natin na sa vlog na ito. At pipilitin ko po at gagawan ko po ng paraan at gagawa tayo ng live para masagot po yung mga katanungan ninyo. At yan ang vlog natin patungkol sa pagki-cleanse ng tahanan. Part pa rin ng paghahanda natin para sa pagsalubong ng bagong taon 2024 para mapaalis natin ang mga negatibong enerhiya sa loob ng tahanan natin. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang impormasyon at proteksyon at gabay. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin hindi lamang ng swerte, kundi ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw, at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Make sure na nakasubscribe kayo dyan. And also, you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!